Magandang araw mga mag-aaral! Ako si Teacher Je at ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa napakinggang kwento. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay makasulat ng isang balangkas at makabuo ng isang maikling kwento katumbas ng napakinggang kwento. Paano nga ba tayo makakabuo ng isang maikling kwento batay sa ating napakinggang kwento? Sa tulong ng balangkas ay magagawa natin ito. Bago ang lahat, ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikang naglalayong maglahad ng isang kumpletong kwento sa maiksi at masining na paraan. Ito ay kinasasangkutan lamang ng isa o iilan lamang ng mga tauhan. Sa ating napakinggan at binasang kwento na may pamagat na kwentin na isinulat ni Rogelio Sicat, ang nilalaman ng ating balangkas ay una, pamagat. Dito natin sinusulat o dito nakasaad ang pinakapaksa ng kwento. Pangalawa, tauhan. Sa bahaging ito, iniisa-isa natin ang mga nagsiganap sa kwento. Pangatlo, tagpuan. Ito ay lugar na kung saan dito ipinapakita ang pinangyarihan ng mga kaganapan sa kwento. Naalala nyo ba ang mga binanggit nating mga salita? Ang pamagat, tauhan at tagpuan? Ito ay mga bahagi ng kwento o elemento ng kwento na ginagamit din natin sa pagbuo ng isang balangkas. Bahagi din ng balangkas ang pang-apat, ang banghay. Dito nakasulat ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Ang unang bahagi ng banghay ay ang panimula. Dito nakasulat ang unang pangyayari sa kwento. Sa panimulang bahagi din natin makikilala ang mga tauhan, malalaman ang lokasyon o ang tagpuan, at dito rin natin malalaman ang posibleng simula ng suliranin ng kwento. Ang ikalawang bahagi ng banghay ay ang gitna. Ito ay naisusulat ng pasidhi o pataas na pangyayari dahil ito ay nagbibigay ng saglit na kasiglahan sapagkat ito ang nagiging daan o susi tungo sa pinakamahalagang pangyayari. Sa gitnang bahagi din ng ating banghay, matatagpuan ang kasukdulan o karurukan ng kwento sapagkat dito natin mababasa ang pinakamatinding problemang kahaharapin ng mga tauhan sa kwento. At ang panghuli, ang ikatlong bahagi ng ating banghay ay ang wakas. Dito mababasa ang pababang aksyon o kakalasan sapagkat dito sa bahaging ito mababasa ang katapusan ng kwento. Dito rin nabibigyan ng solusyon ang problemang kakaharapin ng mga tauhan sa kwento. Ang bahaging ito ay nagiiwan din ng impresyon sa mga mambabasa sapagkat sa bahaging ito, nagiiwan ito ng mensahe o aral sa mga mambabasa. Sa bahaging ito, mararamdaman din natin kung ang katapusan ba ay masaya, malungkot, panalo, o pagkatalo. Bago natin balikan ang kwentong aking ipinabasa sa inyo, ay ipapaalala ko lamang muli ang nilalaman ng ating balangkas. Una, ang pamagat, ikalawa, ang tauhan, ikatlo, ang tagpuan, at ang ikaapat, ang banghay. At ito ay nahahati sa tatlo. Una, ang panimula, ikalawa, ang gitna, at ang ikatlo, ang wakas. Bago natin balikan ang aking ipinabasang kwento sa pamamagitan ng pagbubuod nito, atin munang basahin ang aking mga piniling salita na ating bibigyan ng kahulugan.
At narito na ang mga piling salita na ating bibigyan ng kahulugan. Ang mga salitang ito ay matatagpuan din sa ating piniling maikling kwento. Una, takip silim. Ito ay nangangahulugang paglubog ng araw. Ibig sabihin, hapon. Ikalawa, makinilya. Ang kahulugan nito ay typewriter. Ikatlo, seminarista. Ito ay ang taong nag-aaral ng pagpapari. Ikaapat, simboryo. Ito ay bilugang bubungan ng simbahan. Madalas dito nakalagay ang kampana. Ikalima, lapastangan. Pagpapakita ng walang paggalang, ibig sabihin, bastos. Ang ating ika-anim na salita ay ang pumanhik na nangangahulugang umakyat. Ikapito ay sinapo na nangangahulugang hinawakan. Ikawalo ay ang palalaw na nangangahulugang sigaw o pagsigaw. Ikasyam, marangya na nangangahulugang nagpapakita ng yaman o ganda, o sa makatuwid ito ay magarbo. At panghuli ay alingaw-ngaw. Ito ay ang tunog na patuloy na naririnig, o sa makatuwid sa wikang Ingles ito ay echo. Ngayon naman ating balikan ang aking ipinabasang kwento sa pamamagitan ng pagbubuod. Ang pamagat ng ating kwento ay Quentin at ito ay isinulat ni Rogelio Sikat. May dalawang magkaibigang tagalungsod na nagbakasyon sa simbahan ng San Fernando. Ang magkaibigang ito ay sina Ben at Nes. Dating seminarista si Ben kaya pinili niyang magbakasyon sa simbahan na kanyang pinapasukan noon, kasama ang kanyang kaibigang si Nes na manunulat. Ang dalawang magkaibigan ay nagkakilala sa kanilang subject na filosofiya sa kanilang pamantasang pinapasukan. Si Padre Gonzalo ang unang sumalubong sa kanila pagkarating nila sa simbahan. Masayang ipinakilala ni Ben ang kanyang kaibigan sa pari at sila ay nagpahinga na. Kinabukasan, araw ng linggo, ay nagsimba sila. Nang matapos ang misa, ay tinawag ng isang babae si Ben at sila'y nagkamustahan. Ang buong pangalan nito'y Felicidad at ang palayaw nito'y Peli. Inilarawan si Peli bilang isang maganda at mestisang babae. Naging emosyonal si Nes nang makita ang dalaga dahil naaalala niya rito ang kanyang dating katipan. Nang pabalik na sila sa kumbento ay may tumawag muli kay Ben. Siya si Quentin, ang kanyang kaibigan na kampanero ng simbahan. Inilarawan si Quentin na baluktot ang kaliwang kamay, maliit at hindi kaaya-aya ang kanyang itsura. Si Quentin ay labis na humahanga at umiibig kay Felicidad. Matagal ng panahong may gusto si Quentin kay Felicidad. Si Quentin ay walang kinagisnang ama. Ang kanyang ina ay isang baliw na palaboy-laboy sa San Fernando. Kaya nang mamatay ito ay inampon siya ni Padre Gonzalo at naging kampanero. Umakyat ang magkakaibigan sa simboryo at nakita nila ang kabuuan ng San Fernando sa taas nito. Masayang masaya si Nes sa kanyang mga nakita dahil bago ito sa kanyang karanasan. Isang gabi, habang nakaupo si Ben at Nes sa ilalim ng puno, ay nakasalubong nila si Quentin na tuwang-tuwa na nagbalita na siya ay nag-abot ng sampagita kay Feli. Humihiling si Quentin kay Ben na tulungan siyang kausapin si Feli
at sabihing iniibig niya si Feli. Ngunit hindi kumibo ang kaibigan niyang si Ben. Patuloy ang pangungulit ni Quentin kaya tumindig na si Ben at lumayo na dito. At pumanhik na sila ni Ness sa kumbento. Na mga sumunod na araw ay si Ness naman ang kinulit ni Quentin upang pagsabihan ng kanyang nararamdaman kay Feli. Isinalaysay ni Quentin ang kanyang pagiging kampanero at kalaunan ay kinuwento na niya ang masidhing paghanga sa dalaga na sa tingin ni Ness ay imposible itong magkagusto rin sa kanya sapagkat inilarawan ni Ness na isang langit si Feli habang lupa naman si Quentin na malayong magkatuluyan. Halos mag-iisang buwan nang nagbabakasyon ang magkaibigan sa San Fernando nang mabalitaan nilang ikakasal na si Feli sa isang mayamang binata. At nang gabing iyon, nagpasya si Ness na sabihin ito kay Quentin at nasaksihan nito ang pagkabigla ng kaibigan. Iniwan niya itong umiiyak nang bumalik siya sa kumbento. Tinangka ni Ness na sumulat ng gabing iyon at habang siya ay nagsusulat, nakarinig siya ng isang malakas na sigaw mula sa labas. Nakita niya si Quentin na suray-suray at may itinatawag. Tila pahiwatig ito ng paghihinagpis ni Quentin mula sa masakit na balitang kanyang nalaman. Dumating ang araw ng kasal ni Feli at ito'y inilarawang marangya at maganda. Si Feli ay tila isang birheng aakyat sa langit sa araw ng kanyang kasal. Si Quentin ang tumugtog ng kampana sa araw ng kasal ni Feli. At ang tunog ng kampana ay tila hindi na maalis sa pandinig ni Ness hanggang sa kanyang pagbabalik sa lungsod. At ito ang wakas ng kwentong may pamagat na Quentin na isinulat ni Rogelio Sicat. Batay sa ating napakinggang kwento, kaya na ba nating bumuo ng isang balangkas? Tara, subukan natin. Ang una, ang pamagat. Ang pamagat sa ating binasang kwento ay Quentin. Ikalawa, tauhan. Ang mga tauhan sa kwento ay sina Quentin, Ben, Ness, Feli or Felicidad, at panghuli ay si Padre Gonzalo. Ang ikatlo ay ang tagpuan o kung saan naganap ang kwento. Ang tagpuan sa kwento ay ang simbahan sa San Fernando. Ang pang-apat ay ang banghay. Ano-ano nga ba ang magkakasunod na pangyayari sa kwento? Ang una ay ang panimula. Ang panimula ng kwento ay nagbakasyon ang magkaibigang si Ness at si Ben sa simbahan sa bayan ng San Fernando. At muli niyang nakita ang kanyang mga dating kaibigan na si Quentin na isang kampanero at ang magandang dalaga na si Feli. Sa panggitnang bahagi ng kwento, diyan natin isinusulat ang mga suliraning kakaharapin ng pangunahing tauhan. Sa panggitnang bahagi ng kwento, humingi ng tulong si Quentin kay Ben na ipagtapat ang kanyang nararamdaman para kay Feli, ngunit siya ay hindi pinapansin ni Ben at siya'y tinalikuran nito. Sa halip, siya ay nagsalaysay at nagbahagi ng kanyang masidhing nararamdaman para kay Feli, kay Ness. Ngunit hindi man madiretsa ni Ness, si Quentin ay
nais nitong ipabatid sa kanyang kaibigang si Quentin na malabong mangyari ang kanyang nais na magkagusto rin sa kanya si Peli sapagkat sa kanilang estado. Nilarawan ni Ines na si Quentin ay isang lupa habang si Feli naman ay isang langit na malabong magkatuluyan. At sa pagwawakas ng kwento, nadurog ang puso ni Quentin nang malamang ikakasal na si Feli sa isang mayamang binata. Nagbalik na rin sa lungsod ang magkaibigang si Ben at si Nes. At si Quentin ay naiwan sa simbahan na durog ang puso kasama ang kanyang kampana. At ito ang kabuuan ng banghay ng ating binasang kwentong may pamagat na Quentin. Para sa inyong individual na gawain or ang gawain bilang isa na isusumite sa susunod na linggo, ito ay ang pagsulat ng refleksyong papel upang masuri kung talaga bang inunawa niyong mabuti at sineryoso ang pagbabasa ng akda na may pamagat na Quentin. At narito ang mga gabay na tanong sa paggawa ng refleksyon. Una, ano o ano-ano ang mga aral, ideya o pananaw ang nabuo sa iyong isipan matapos mapakinggan o basahin ng kwento? Ikalawa, paano mo ito magagamit o maisasabuhay? Iyon lamang, galingan! Ano-ano nga ulit ang bahagi ng balangkas ng isang maikling kwento? Una, ang pamagat. Ikalawa, ang tauhan. Ikatlo, ang tagpuan. Ikaapat, ang banghay. At ito ay nahahati sa 3 bahagi. Una, ang panimula. Ikalawa, ang gitna. At ikatlo, ang wakas. Para sa inyong pangkatang aktibidad, mula sa pangkat na aking itinalaga sa inyo, kayo ay lilikha o bubuo ng isang orihinal na maikling kwento at ito inyong isasabuhay sa pamamagitan ng pagdudula at ito ay ipepresenta sa klase sa susunod na linggo. Kaya galingan nyo! At dahil kayo ay inatasan kong lumikha ng isang orihinal na maikling kwento, kaya naman bibigyan ko kayo ng mga simpleng teknik sa pagsusulat ng kwento. Ang mga teknik na ito ay maaari nyong gawing gabay sa inyong gagawing maikling kwento. Una, pag-isipan mong mabuti kung ano ang gusto mong ibahagi sa mambabasa na magsisilbing tema ng iyong isusulat. Bakit ba mahalaga na pag-isipang mabuti ang tema ng iyong isusulat? Sapagkat tayo ay magsusulat hindi lang para sa wala lang. Tayo ay magsusulat dahil ang layunin natin ay magbigay ng aral o inspirasyon sa ating mga mambabasa. Maaring ang panapos ng ating kwento ay maging masaya o kaya naman trahedya. Kaya importante na alam natin kung ano yung patutunguhan ng ating isusulat. Kaya kailangan may tema tayo. Isasaalang-alang din natin yung audience natin or mga mambabasa natin kung ito ba ay mga bata or mas nakakatanda na kung saan mas malawak na ang kanilang pangunawa. Pangalawa, ilarawan mo ang kwento sa isip mo. Dahil 'di ba ang isang kwento ay nakasalalay sa isang manunulat, kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip, yun ang itatakbo rin ng isang kwento. Kaya bilang isang manunulat, sikapin natin na maging malikhain sa paglalarawan ng ating kwento.
Ikatlo, planuhin ng gusto ang magiging banghay sa iyong kwento. Napaka-importante talaga sa pagsulat ng isang kwento or maikling kwento ang pagkakaroon ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kailangan may umpisa, gitna at wakas upang maging maganda ang daloy ng iyong kwento. Ikaapat, ilarawan mo ang iyong pangunahing tauhan. Napakahalaga ang paglalarawan sa ating pangunahing tauhan sapagkat sa kanya iikot ang takbo ng ating kwento. Napakahalaga na maibigay ang kanyang katangian, kaanyuan upang ma-imagine ng mga mambabasa kung sino ba yung taong tinutukoy sa kwento. Sa pamamagitan nito, no, mas mararamdaman ng mga mambabasa kung ano yung kwentong kanilang binabasa. Panglima, ilatag mong malinaw ang suliranin sa iyong kwento. Ang suliranin kasi sa kwento, ito yung nagbibigay ng init, no, sa kwento. Kumbaga, ito yung nagbibigay buhay. Bakit? Lalong gumaganda yung takbo ng kwento, mas kapanapanabik kumbaga dahil sa problemang kakaharapin ng tauhan, dahil hihintayin ng mga mambabasa kung paano ba masusolusyonan ang isang problema. Kaya napakahalaga na ilalatag natin mabuti ano ba yung problema na kinakaharap ng tauhan, ano ba yung kailangan niyang malampasan. Kaya importanteng malinaw sa mga mambabasa ano yung suliranin sa kwento. Pang-anim, huwag kang mangopya ng kwento ng iba. Maari kang humiram ng idea subalit hindi ng buong obra. Isa ito sa challenges talaga na kinakaharap ng mga manunulat, lalo na kung mahilig magbasa ng libro ang isang manunulat, dahil hindi maiwasan talaga, no, na minsan hindi sinasadya, talagang dahil sa nagbabasa ka ng nagbabasa ng akda ng iba, nagagaya natin or nakukopya natin yung kanilang kwento. Pero yun nga, iiwasan natin yun na makopya natin yung buong obra ng iba. Katulad na lamang ng halimbawa, ang isang kwento ay pinalitan mo lamang ng pangalan ng tauhan, iniba mo yung tagpuan, pero yung buong kwento ay ginaya mo talaga. Yun ang hindi pwede. Maaari kumuha ka ng idea, halimbawa yung kanyang suliranin, ganyan, nagustuhan mo yung paano tumakbo yung problema, maaari mo yun gamitin sa iyong gagawing kwento. Pero yung gagayahin mo mismo o kokopyahin mo yung buong kwento na gawa ng iba, hindi yun maaari, dahil pwede kang maanohan na plagiarism or pagnanakaw na gawa ng iba. Ikapito, sumulat ng makabuluhang usapan o dialogo. Napaka-importante para sa akin ng may dialogo sa pagsulat ng kwento, dahil itong mga dialogong ito yung bumubuhay sa karakterisasyon ng mga tauhan, dahil dito na ipapamalas yung emosyon na dapat ibinibigay sa kwento sa pamamagitan ng mga dialogo na babasa natin, kung ang tauhan ba ay galit na or masaya siya, malungkot o ano pa. Pangwalo, humanap ng kalutasan sa suliranin. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang suliranin ang nagpapainit sa kwento. Kumbaga ito yung kapanapanabik na kabanata sa kwento, dahil dito ito yung tatakbuhan ng istorya, kung paano lulutasin ng tauhan ang problema. Kaya naman sa bandang huli or sa pagwawakas ng kwento, kailangan bigyan natin ng kalutasan yung suliranin. Maaring ito ay masaya, pagkapanalo, or maaring ito ay malungkot or isang trahedya. Ano man ang maging resulta ng paglutas sa suliranin, kailangan tapusin natin ito, lalo na isang maikling kwento ang
ating gagawin, kailangan malinaw sa mga mambabasa kung paano matatapos ang istoryang inyong ginawa. Ngayon naman ay magbibigay ako ng tips sa pagsulat ng wakas ng kwento, dahil napaka-importante yung wakas ng kwento, dahil ito yung magiging dahilan kung bakit ang kwento mo ay matatandaan, hindi malilimutan ng mga mababasa, kung paano mo tatapusin ang kwento. Una, tiyaking lubos na nauunawaan ang kwento. Napakahalaga na naiintindihan mo yung sinulat mo, dahil kung hindi mo naiintindihan yung sinulat mo, magiging hindi maganda yung kalalabasan ng wakas mo. Dahil kaya nga tayo may banghay, may mga pagkakasunod-sunod na pangyayari, dahil kailangan may sequence or may daloy ang iyong kwento. Kaya kung hindi mo nauunawaan yung kwento mo, hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Dahil kung sa umpisa pa lang, paiba-iba na yung suliranin na ibinibigay mo sa kwento, paano natin yan lulutasin sa bandang dulo, or paano mo mabibigyan ng kalutasan ang iyong problema. Ikalawa, lagyan ng twist upang maiba ang katapusan ng kwento. Dahil napakahalaga sa isang manunulat na kinikiliti natin yung kaisipan ng ating mga mambabasa. Hindi natin agad ibibigay yung detalye kung paano ba matatapos ang ating kwento. Kailangan pag-iisipin mo sila. Hindi maaring yung ine-expect nilang katapusan, yun yung ibibigay mo. Mas maganda or mas mahusay ang isang kwento kung maiiba yung katapusan kaysa doon sa ine-expect na mga mambabasa. Ikatlo, mas magandang mailayo sa orihinal ang katapusan ng iyong gagawin upang mas maging kapanapanabik. Yan nga yung sinasabi ko sa ikalawa, kailangan may twist. Hindi yung kung ano na yung ine-expect nilang katapusan, yun na yung ibibigay mong katapusan. Kailangan gagawa ka ng sitwasyon sa kwento na kung saan maiiba yung takbo ng kwento, at hindi aasahan na mga mambabasa mo na ay ganito pala siya matatapos. Dahil doon tatatak yun sa mga mambabasa, dahil magiging maganda ang kalalabasan ng iyong kwento pag maiiba ang katapusan kaysa doon sa inaasahan nila. Pang-apat, nasa iyong kaisipan ang magiging katapusan, kaya tiyaking naaayon ito sa sarili mong kagustuhan. Dahil bilang isang piloto ng barko, ang isang manunulat sa kanyang sariling kwento, maganda kung ang pag-iisip ng manunulat ay naaayon din sa kanyang kagustuhan. Kumbaga, minsan nga ginagamit pa yung kanyang personal experiences sa pagsulat or yung mga karanasang napagdaanan na niya. Kaya naman mas nagiging makatotohanan. Maari din ang isang manunulat ay isang critical thinker na kung saan nag-iisip outside the box. Kumbaga nakasalalay talaga sa manunulat yung magiging takbo ng kanyang kwento. Kaya maganda na yung magiging katapusan ay sariling kagustuhan ng manunulat, hindi yung ginaya niya lang dahil ito yung nabasa niya noon. Mas maganda kung personal na kagustuhan ng isang manunulat upang mabigyan niya ng hustisya kung paano tatapusin ang isang kwento. Panghuli, ang pagiging malikhain. Ito naman talaga yung dapat na tinataglay ng isang manunulat ng isang kwento, dahil maaring kung hindi kaaya-aya or medyo boring ang iyong gagawing kwento, yung mga kwentong maisulat lang, maipasa lang, ay maaring hindi ito tapusin or walang mag-interest na magbasa ng iyong kwento. Malalaman natin kung ang isang kwento ay malikhain sa umpisa pa lang, no? May kasiglahan na
Or kung ito man ay isang trahedya, mararamdaman agad ang kalungkutan sa umpisa pa lang sa pamamagitan ng mga paggamit ng dialogo or paglalarawan sa tagpuan. Kailangan bilang isang manunulat, mag-iisip tayo kung paano natin dadalhin sa ating kwento yung mga mambabasa. At iyon ay isang katangian ng pagiging malikhain. At dito na nagtatapos ang aking pagbibigay ng tips. Sana ay gamitin nyo itong gabay sa inyong gagawing maikling kwento.
natatapos ang ating talakayan. Muli ako si Teacher Je. Paalam!